Ayun o mga ka-business o. Pagpalang araw po sa ating lahat. Ayan tag-init naman ngayon. Pagkatapos ng mahabang araw ng sunod-sunod na pag-ulan. Ngayon naman ay maaraw mga ka-business. Ayan pupuntahan ko lang sila Kuya Lito at saka si Ate Vera mga ka-business. May mahalagang bagay lang akong kakausapin nyo sila. So yun mga ka-business namin minamahal. Nandito na ako sa bahay nila Kuya Lito at saka ni Ate Vera, no? So ayun meron kasi tayong mahalagang pag-uusapan at kinakailangan malaman ito ng mga viewers. Ano po, para hindi naman sila magtaka o magulat at kung ano nangyari na Ate Vera, Kuya Lito. Ngayon ganito, magbabakasyon muna kayo, no? Tarlac, Ate Vera, Kuya Lito. At ang dahilan, kayo na magsabi, Ate Vera, Kuya Lito. Kayo, sa inyo mismo dapat manggaling yan, hindi sa akin, para maging mas maliwanag sa ating mga viewers. Ano lang po, titingnan lang po namin yung kalagay. Tingnan namin. Tapos pag medyo okay na. Nakasakali po. Pag okay na po sila nakabalik po. Agree ka ba ron, Ate Vera? Bakit biglaan? Ate Vera, Kuya Lito. Sabihin niyo yung totoo. Ha? Ngayon lang po. Ako lang magsasabi. Ayun lang po yung Ikaw, Ate Vera, yun lang ba dahilan? Ate? Yun lang ba ang dahilan, Ate Vera? Po kasi meron po kami hindi nasunod na sa papong dahilan. Meron po kami hindi nasunod na rules. Merong hindi nasunod na rules. Ano yun, Ate Vera? Sige na, kasi mag-iisip yung ating mga viewers eh. actually kaya hindi naman po sa hindi kami nakakasunod ng rules ko. Hindi ako lang po yung nakasunod sa rules ko. Hindi mo kasama sa rules. Kaya hindi sa pagsunod ng rules ko. Pero alam ni Vera yung ginagawa mo na yan. Hindi mo alam yung te? Alam ko po noon, huli na po. Pero nung pumunta po siya, hindi ko po. Pero malaman ko po, pinagalitan ko. Mag-awal ko.
ito po kayo, sabihin ko na, ha? Mga ka-business namin minamahal, ang reason ko kasi ay ganito po. Si Kuya Lito, sa kabila ng maraming beses na naming pinagsabihan na iwasan yung pagsusugal, ay patuloy niya pa rin ginagawa. Ngayon, yung sinasabi ni Ate Vera na alam niya itong huli at pinagsabihan niya nga raw po si Lito, away di umano sila, ay totoo yun mga ka-business naming minamahal. Kaya lang kasi sa maraming pagkakataon ay umuoo naman si Lito eh. Pag halimbawang pinaalalahanan namin, Kuya Lito, yung pagsusugal ay itigil mo kasi hindi yan makakabuti sa inyo. Pangalawa, ay bilang Kristiyano kasi ay labag yan sa kalooban ng Panginoon Diyos. Umuo siya. Isa, dalawa, tatlo, maraming beses na ganun ang ganun. At hanggang sa ito na nga po, dumating na tayo sa punto na, ano ba, Kuya Lito? Parang walang dating sa iyo yung aking mga ibinibilin. Na yan ay totoong napakasensitibong bagay. Na hindi po pwedeng hindi ako umaksyon. Inilagay mo ako sa sitwasyon na no choice na ako eh. Di ba? Hindi mo na isa lang alam na si Ate Vera ay pangunahin na inaasahan niya ni Mama ka-business sa mga gawain ng bahay. Ang dami mo naman po pwedeng gawin na mayroong magiging kapakipakinabang. Itinuro ko rin sa iyo yan eh. Marami na rin akong ginawang example o guide na dapat ay masundan mo. Hindi mo rin naman ginagawa. Patulad noong pag-iisip o pagpaplano ng patungkol sa inyong magiging content o vlog, di ba? Habang si Ate Vera sana ay nandoon sa excuse me po sa bahay, ikaw naman dito na naiiwan sa bahay, ay pwede mong gawing mag-isip ka ng magiging hanay ng inyong vlog, di ba? Pwede mo yung i-type sa cellphone mo kasi nakakapag-type, ang bilis mo mag-type sa cellphone. Pwede mo i-type yan yung parang guide, no? Guide. Tapos, para pagdating ni Ate Vera, pakita mo sa kanya, ito yung aking plano na magiging content sana natin sa susunod, oh. Tingnan mo kung ubra sa'yo, kung okay ba sa'yo. Tapos, pag tinignan ni Ate Vera, ay itong part na to, bakit ganito? Ayaw ko ng ganito. So, yun yung part na lang sana na babaguhin nyo. Sige, ano bang gusto mo dyan na atake natin? So, doon na lang ang dapat na baguhin. Sige, Han, babaguhin ko yan. Yung sinabi mo lang sundin natin. Sa ganung paraan, si Ate Vera ay hindi na rin mamumroblema mag-isip na habang nagtatrabaho siya roon, ay kampante rin yung kanyang kalooban na meron nang naghahanda ng iba vlog, no? Kasi hindi rin naman kasi talaga biro, di ba, Ate Vera, ang mag-isip ng content bilang vlogger. Yun sana ang pinagkakaabalahan mo. At pagka limbawang nakagawa ka na ng gano'n, nakikita na ni Ate Vera at nagkasundo na kayong dalawa, pabor pare sa inyo na yun ang magiging takbo ng inyong content, sa kanyo gawin. Diba? Di ang ganda.
Ang ganda ng magiging flow sana ng mga content ninyo. Naalala mo yung gumawa ako ng video na yung daily routine ni Lito, o yung mga ginagawa ng isang Kuya Lito habang ang kanyang asawa si Ate Vera ay nagtatrabaho doon sa ka-business house. Diba? Ang daming humanga sa'yo ron. Ang daming pumuri sa'yo. Yun, ginawa ko yun para guide nyo sana yun. Isa pa, yung patungkol doon sa paglalako mo ng basahan. O diba? Ideya rin ni Kuya yun. Yun, ginawa natin yun para example sana sa inyo. Kasi lamang na lamang ka, Kuya Lito, pagdating sa tinatawag na makakakuha ka ng atensyon sa maraming manonood. Dahil nga sa physical mong kalagayan, tapos yung iyong mga kakayahang gawin na sa palagay ng mga katulad namin na kumpleto ang pangangatawan, ay parang pambihira, di ba sa amin? Kahanga-hanga naman itong si Lito, tingnan mo sa kabila ng ganito yung kanyang kalagayan, no? Pero nagagawa niya pala yung mga ganun. Yun dapat ang pinapakita niya sa vlog. Bakit hindi niyo ginagawa? Ate Vera, Kuya Lito, umuo ka naman din sa akin yun. Pati ikaw, Ate Vera, di ba? Kinausap ko na kayo sa bagay na yan. Magtulungan kayo. Nangyari po kasi yun sa kanya. Labor na yun. Tapos sa madalas na pagkakataon na hindi naman nakikita sa frame si Lito. Itong bandang huli, nakikita na ba? O kasi biniling ko yung mga ka-business dahil nga may mga nagme-message din sa amin na ka-business, ba't ganun yung vlog nila Ate Vera, ni Lito? Lagi lang si Vera ang nasa video. Hindi namin nakikita si Lito. So yun po, binausap ko silang dalawa. Sabi ko, Ate Vera, mas maganda kasi Vera at Lito, di ba? Dalawa kayo ron eh. So, mas mainam talaga na nakikita rin sa video si Kuya Lito. Kasi nung mga nakaraan ay hindi nga po ganun. Yun ang sa akin, dapat doon mo ibinubuhos yung yung iyong oras dito. Kesa, pambihira ka sugal ka ng sugal. Alam mo namang ayaw na ayaw ko yan. Sensitibo ko dyan, diba? Agdo yung pusa. May as dyan. Maraming pagkakataon na may mga nagagawa kayong mali, pero napagpapasensyahan ko, diba? Kahit na pagkakataon na sabihin na natin naiinsulto nyo ko di ba? Pero pinalalagpas ko yun kasi nga wala namang perfecto pero sa bagay na yan bilang Kristiyano kasi pagsusugal isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan yun. Labag yan. Kasi inaasa mo yung iyong kapalaran sa swerte. O ika nga ay dapat kasi ang iyong buong pag-asa ay nasa Panginoon Diyos, di ba? At makakamtan mo ang iyong mga inaasam sa pamamagitan ng lubusang pagsunod sa lahat ng kanyang kalooban, no? Ay pagsusugal, di ba? Hindi naman sa ay biblical, no? Bawal yun. Buti sana kung isa, dalawa. Mabigat pati sa pamumuhay, mga ka-business,
napapansin nyo, di ba nahihirapan kayo sa inyong mga pangangailangang ano, sukdo lang may sahod ka na sa YouTube. Tapos ay may sahod ka pa kay mama ka business, di ba, Tibera? Tibera, di ba? Tapos di naman sa pag-ano ay wala nang na-list na yung iba pang mga dapat ninyong alalahanin na natanggal na yon. Ibang mga dapat yung halimbawa yung pagbabayad ng mga ano miscellaneous ba, mga business, no? Nalaking bintahan na yan. Bakit hindi ka hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Ha? Naniniwala naman. Bakit di mo, ba't sinusuway mo? Para sa iyo naman yun, sa ikabubuti mo naman. Tapos isa pa yan, di away kayo ni Vera. Ang away ng mag-asawa, hindi mabuti rin yan. Malas din yan. Ibig sabihin ay lumalayo ang grasya yan. Ito yung ganun, pagkagaling sa sugalan, naaway kayo, Ate Vera. Sa totoo lang naman po, isang beses na lang po siyang nagpunta. Yun nga po yung talagang hindi ko po inaasahan kasi lagi po na po siyang binabantayan. Tsaka sabi niya, wag ko na raw po siyang tawakan ng pera. Nung nakaraan po, may 100 siya. Matakas na naman po siya. Ba't tumatakas ka kayo dito? Pero mo nag-usap na pala kayong mag-asawa. Asawa mo na yung kausap mo, tapos umuo ka, tapos tumatakas ka. Ano yun? Ibig sabihin, addict ka na ba sa pagsusugal? Hindi, batay sa pananalita ni Ate Vera eh. Tumakas ka. Ibig sabihin ay hindi mo kayang kontrolin yung nararamdaman mo sa bagay na yan. Gusto mo magsugal. Sukdo lang alam mong sasama ang loob ng iyong asawa. Ngayon ganito, ihatid ko muna kayo doon, Ate Vera ha. Saan nyo gusto? Sa pamilya mo, sa pamilya ni Lito? Ate Vera. Usapan ko po na. Ha? Usapan ko po na. Pag-uusapan nyo. O sige, mamaya malaman ko ano, ha? Ngayon, kung saan ko man kayo, o kung saan man kayo makapag-desisyon na ihatid ko kayo, ay doon, sana, ay Lito, mais ka na, ha? Pasensya ka na, saklaw ka ng aking sambahayan eh. Kailangan kong gawin ito dahil sa ikabubuti mo rin yan para matuto kang disiplinahin sarili mo sa mga bagay na mali. Huwag mo nang gawin, ha? Ang issue natin patungkol doon sa pag-iinom, paglalasing, yung mga yan, maiwasan mo na. Maging positibo lagi, takbo ng isip mo na igugulin mo yung oras mo sa makabuluhang bagay, hindi dun sa mga pagsusugal o pag-iinom na yan. Saka yung binabanggit ni Ate Vera na minsan huli na, pasensya ka na Ate Vera ha, hindi ganun, ha? At alam mo yun di ba? Hindi ganun. Madalas na pagkakataon po. Mga ka-business, baka isipin nyo po na baka bali-balita lang ang aking
pinagbatayan ay hindi ho ha. Hindi ho ito bali-balita lang mga ka-business. Hindi po ito chismis. At bilang nangunguna sa isang sambahayan ay dapat talaga merong mga rules o patakaran na hindi natin pwedeng baliin ha. Dahil pagka mismong ikaw na nangunguna at yung mga pangunahing patakaran ay ikaw mismo ang hindi sumusunod o binabali mo, ay wala kang kwentang nangunguna, di ba? At makakapagbigay pa ng ano yan isipin sa iba na wala, pwede pala yung ganun, okay lang pala yun, baka tularan pa, di ba? Si Lito po kasi mga ka-business ay kilala dito sa lugar namin. Kasi siyempre siya naman ang bukod tanging PWD na ibig sabihin may ganitong physical na kondisyon, kalagayan. At bukod doon ay siyempre lumalabas sa mga video sa vlog. Kaya kilala siya rito. Ngayon, sa madalas na pagkakataon, ewan ko kung alam niya, mayroong mga yung pinupunta niyang sugalan ay may mga nakakakilala sa kanya, nagsisend sa amin ng mga video, hindi niya alam. Gusto makita? Ha? Papakita ko sa inyo. Kaya po sinawat ako sa Ate Vera kanina, sinabi niya minsan, hindi po minsan. Hindi po, ibig kong sabihin niya, yung huli na, ito na lang. Pero dati, opo, totoo naman yung lagi siya. Doon kayo, mag-vlog kayo. Ano mo yung channel ninyo, ipalaguin ninyo, sundin nyo yung binibiling ko, mabilis sa angat yung channel nyo. Kasi kakaiba kakaiba yung inyong kombinasyon na mag-asawa. Ibig sabihin malakas ang hatak sa viewer niyan as long as pag-usayan mo lang yung pag-iisip, paggawa ng paghanay ng content, ha Kuya Lito? Kasi ako hindi rin naman ako makikilala ng ganyan, magkakaroon ka ng 500,000 mahigit na subscriber kung wala kang naipakita sa mga viewers mo na extraordinary, di ba? Dapat ganun. Sa mga vlogger, aspiring vloggers po dyan, dapat hindi mawala sa ating isip na para tayo ay makilala. Kung gusto niyong talagang maraming mag-follow, mag-subscribe, kailangan meron kang maipakita mga vlog. O dapat ang vlog mo o video mo ay talagang masasabi nating hindi karaniwan, no? Di ba? Kasi siyempre kung halimbawa nga karaniwan lang ay alam na rin ng marami yan eh. Ang ibig kong sabihin dito mga ka-business, nung ako ba'y nagsisimula, di ba, nung bago-bago pa lang ako sa pagbablog, salamat na nga lang kasi nga dumating sa pagkakataon na yung taong grasa na na-vlog kong si Bong, doon talaga ako nagkaroon ng maraming views at saka maraming nag-subscribe. Kasi nga naman yung video na yun ay hindi rin karaniwan, di ba? Isang taong grasa na talagang sinikap kong matulungan at mabago ang buhay. Sinundan talaga siya ng mga viewers. So yun ang aking ibig sabihin, makagawa kayo ng ganoong klase ng content na hindi naman ibig sabihin kailangan taong grasa rin ang hanapin nyo. Hindi naman. Ibig ko lang sabihin extraordinary na mapapanood ng viewers na magba-viral, no? Tapos yun,
kahit yung susunod mo ng mga video, mga karaniwan na lang, ay tuloy-tuloy pa rin susubaybayan ka ng tao. Bakit? Kasi meron ka nang napatunayan. Yan. Ibig kong sabihin, kailangan mo munang meron kang mapatunayan. Ganun talaga, kahit sinong vlogger na talagang ngayon ay nasa rurok na ng tagumpay, milyon-milyon na yung mga subscriber, di ba? Meron silang nagawang isang vlog na talagang tumatak sa isipan ng maraming mga manonood. Inangaan, no? Yan. May gusto kayong sabihin, Tibera? Bago natin tapusin ito. Mga ka-business, pasensya na po ha. Kaya ate, pasensya na lang po. Masama ang loob mo sa akin, Litz. Ayokong maghihiwalay tayo na may samaan ng loob ha. Ito gagawin ni Kuya to, hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Gagawin ko ito para matuto ka. Ang tigas kasi ng ulo mo rin eh. Sabi ko nga sa iyo, yung ibang mga pagkakamali, carry ko yan, walang problema yan. Kahit na ano pa yan. Huwag lang yung may kinalaman sa bagay na ano, di ba? Ang ganda na ng ano eh. Ang totoo siya, napakaganda at napakaayos ng inyong kalagayan eh. Huwag mong ano yun nilito, parang baliwala sa iyo yung sitwasyon mong ganito. Naiisip mo ba yun? Napapahalagahan mo ba yung Litz? Masabi nga po ako. Iingatan mo, ha? Kasi yung pagkakataon, bihira lang naman dumarating sa tao yan. Ano po ito mga ka-business, disciplinary action po ito ha mga ka-business. Kasi hindi naman isa, dalawa, tatlo, nagpasensya tayo, umunawa. Kaya lang po ay dumating na sa sukdulan na kailangan ko rin magpasya po mga ka-business namin minamahal. Pagka nandun na kay Tibera, tuloy mo yung pagbablog mo ha. Ngayon dito, ha? Tapos sana susubaybayan ko yung channel nyo, ha? Mga ka-business, patuloy nyo po silang suportahan sa pagkakataong ito dahil sa syempre, masakit din sa amin ito dahil wala namang ibang inaasahan si mama ka-business na katuwang niya ron sa bahay, kundi si Ate Vera. Kaya lang kasi po nag-meeting kami ng aking mga anak, Papa Dins, at saka yan, kaming 5 at labag sa kalooban namin na mapalayo sila sa amin kasi napamahal na, kaya lang hindi po pwedeng isang kalan o ika nga ikompormiso natin yung disiplina. Ano po, kailangan talaga yan mga ka-business namin minamahal. At doon sa mga viewers na hindi conforme sa akin o disconforme dito sa aking naging pasya, ay pasensya na po kayo, naintindihan ko po kayo, pero isang bagay lang po ang aking iiwanan sa inyo. Sa pagbabalik nila Ate Vera at ni Kelito ay sana pare-pares tayong maging masaya na at wala nang ganyan na mga mali na nagagawa o nangyayari. Para kasing wala ka na rin respeto sa akin, Felix eh. Yung pinahalagaan yung bilin ko. Pasensya ka na ha. May karapatan naman ako, di ba? Sige na, dito na lang muna siguro mga ka-business at sa susunod ay
malalaman nyo rin po kung ano yung pasya nila, kung saan sila magpapahatid po, mga ka-business namin minamahal. Ming, magpaalam na tayo. Ate Vera, sa mga viewers, gusto kayong ibilin, gusto kayong sabihin. Asensya na lang po sa lahat ng ka-business. So, Pasensya na po. Yung mga business at saka syempre po kayo ng kuya tatay. Sa kabuuan po ng first family. so yun po mga ka-business. God bless po. Peace lang po.